ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Nga! Si Saldico, yung chairman ng appropriation, walang na-approve na budget pagka hindi binigyan ng go signal ng mga tambaluslos. Dahil magkakatropa yung sa APRO, Senior Majority Floor Leader, at si tambaluslos. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensya kong 2023. 23. Merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako. Kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction. Nanghihingi. Ito talagang mga congressman na to, walang kabusugan, oo. Ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Pagka nag-iingay sila, ang dami na nating ipapagawang classroom dyan. Hinihingi ho nila yung 2023 budget. Naku, walang yata talaga itong mga congressman na to. Saldico, ha? Hindi naman si Saldico. Wala namang pinangalanan. Ikaw naman, PH update. Hindi. Mga congressman, ha? Mga crocodile, ha? Hingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? Naku po. So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi, ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. Ngayon naiintindihan na ho natin ang dahilan kung bakit itong mga congressman na to galit na galit kay VP Sara. Hindi sila nabigyan sa pondo ng DepEd. Ano ho ba yun? Na rektang pera o proyektong pampatayo ng... Tuloy. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. Correct. NEP, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. Grabe, ang kakapal ng mukha nitong mga congressman na to. So may iintindihan niyo, 'di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024. Kung makikita niyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill, ay naging 24 billion ito. Grabe. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. Grabe. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Oh my God. Kaya
Makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan,